Sa harap ng paghingi ng hustisya para sa mga nasawi at nasugatan sa aksidente po sa SCTEX, magbibigay ang LTFRB ng tulong pinansyal sa mga biktima. Nauna na rin pong sinuspinde ng LTFRB ang operasyon ng nasa 15 na public utility buses ng Dagupan Solid North Transit Incorporation dahil sa malagim na aksidente. Vin Pascua sa balitang yan. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak na namatay sa karambola sa Tarlac City Toll Plaza sa SCTEX nitong Huwebes. Sa aksidenteng ito, nasa 10 katao ang patay, kabilang ang 4 na menor de edad, habang nasa mahigit 30 naman ang sugatan. Sa panayam ng Net25 News sa mga kaanak ng mga nasawing biktima, nang hina sila nang malaman ang sinapit ng kanilang mga kamag-anak na mula pa sa Antipolo, Rizal at papunta sana sa isang youth camp. May nabalitaan na yung anak ko na banggahan dito sa may SCTEX. Hindi naman akalain na yung mga kapatid ko na pala yun. Mga 4 o'clock, tumawag na sila na positive. Nanlambot ako, sir, na yung nalaman ko na gano'n ang nangyari. Lalong-lalo na nung pagpunta namin dyan sa ospital, na nakita ko silang wala nang... Talaga pong bumagsak po kami lahat, talagang iyakan po kami. And then, ayun po, ano na lang po kami, parang kinomfort na lang po namin yung isa't isa. Ang best option na lang talaga ngayon is tanggapin ko ano yung nangyari. Dead on the spot rin ang dalawang mag-asawa na sakay ng isang kotse na sana'y magbabakasyon lang sa Baguio. Ligtas naman ang 2 taong gulang nilang anak. Sa investigasyon ng PNP, inamin ng driver ng bus na nakaidlip siya at nagulat na lang ng salpukin nito ang mga sasakyan. Nakakwento daw niya na sa atin pong investigador na naidlip daw po siya. Dahil rito, inatasan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Passenger Accident Management and Insurance Agency o PAMI na maglabas at magproseso ng insurance claims para sa mga biktima ng karambola sa Tarlac City Toll Plaza. Sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis III, inatasan na nilang PAMI para isaayos ang indemnification process at bigyan ng tulong pinansyal ang mga pamilya. Hanggang 400,000 pesos ang maximum insurance coverage sa bawat bus passenger na sangkot sa aksidente, habang ang iba pang pasahero ay meron namang 200,000 pesos na aggregate amount na kanilang paghahati-hatian. Una nito, pinatawan ng preventive suspension ng LTFRB ang 15 na public utility buses ng Dagupan Solid North Transit Incorporated dahil sa aksidente. Pinagpapaliwanag na rin sila sa nangyaring karambola. Dahil rito, hihigpitan pa ng LTFRB ang regulasyon sa road safety sa bansa. Kabilang ang pagkakaroon ng road safety seminar kada 3 taon, psychological at cognitive testing at iba pa para sa lahat ng bus conductors. Then Pascua para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Naku, namumuro ho. Ang dami hong mga road accidents ngayon. Isa na naman kasi hong karambola ng mga sasakyan na sangkot po dyan sa nangyari po sa bahagi po ng South Luzon Expressway. Diyan ho sa bandang Santo Tomas, Batangas, kung saan isa po ang sugatan. Batay sa inisyal na ulat, binabagtas ng trailer truck ang southbound lane ng SLEC. At pagsapit sa bahagi ng Santo Tomas, ubay sumabog yung gulong sa likurang bahagi nito. Kaya't binangga ang concrete barrier sa gilid ng highway. At dahil sa insidente, siyempre, biglang pumreno at tuminto ang kasunod itong wing van. Subalit, sinalpok ito ng kasunod na truck. Siyempre, sino ba naman na hindi magugulat sa mga kaganapan dyan sa kalsada? Sa lakas ng banggaan, isa ang sugatan at dinala sa pagamutan. Lumikha din ho ng bahagyang paninikip ng daloy ng trapiko. Dahil po yan sa insidente at sa ngayon, naitabi na ang mga sasakyan na sangkot sa karambola.